Huminto na ang sigawan nilang mag-asawa. Saglit na inakala ni Gabriel na baka sumuko na si Marcy. Natuluyan ang nanahimik sa mga away nila. Pero nang imulat niya ang mga mata, nandoon ito, nakatayo sa may pintuan, may hawak na maleta sa isang kamay at maliit na backpack ng kanilang anak sa kabila. "Marcy!" wika ni Gabriel habang namamaos ang tinig. Bumangon siya mula sa sofa, kalahating gising, kalahating lasing sa pagod. Nakakalat ang mga bayarin sa mesa, mga sobrang punit na hindi niya pinansin. Hindi agad niya tiningnan si Marcy. Abala ito sa pagsasara ng bag, sinusuri ang bulsa sa harap kung saan sumisilip ang paboritong stuffed toy ng kanilang anak. Nang maipit ang zipper, bumuntong hininga ito at bahagyang nanginginig ang kamay. Sakalang tumingin sa kanya ang mga mata nito na mapula dahil sa luha. "Hindi ko na kaya, Gabriel," saad ng asawa niyang si Marcy. Mas masakit pa yon kesa sa anumang insultong nasabi nito noon. Hindi malakas ang boses, mas masahol pa kesa sa sigaw. Para bang final na at hindi na talaga mababago. Natigilan si Gabriel habang naninikip ang dibdib. "Huwag mong sabihin yan. Pakiusap. Huwag naman." Tinitingnan lang siya ni Doray, ang 6 na taong gulang nilang anak. May pagtataka sa mga mata ng kanilang anak. Mukhang ramdam nito ang bigat ng sitwasyon. Alam na may mali, pero hindi naman maintindihan. "Saan po tayo pupunta, Mama?" Mahinang tanong ni Doray. Lumuhod si Marcy at hinawi ang buhok ng bata. "Doon muna tayo kina Lola, anak." Parang bumagsak ang puso ni Gabriel. "Muna? Ang layo lang sa inyo. Alam kong hindi yan ang pansamantala. Huwag kang umiwas ng tingin sa akin. Asawa mo ko. Hindi mo ako pwedeng iwan." Pero hindi siya pinansin ng kanyang asawa. "Marcy, hindi mo kailangan gawin to." Basag ang boses na sabi niya at sinubukan itong hawakan. "Maghahanap ako ng trabaho. Aayusin ko lahat. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon pa." Tumayo si Marcy at seryoso ang mukha. "Panahon? Binibigyan na kita ng panahon. Gabriel, mga buwan, taon, nakiusap ako na bumangon ka. Magsimula ulit. Pero araw-araw mas lalo kang lumulubog." Umigting ang init sa balat ni Gabriel. Parang pinapaso ang kahihiyan. Tumingin siya kay Doray, ngunit nakayuko na ito. Mas mahigpit nitong niyakap ang teddy bear. "Hindi ko hinihingi ito. Hindi ko naman ginusto." Bulong ni Gabriel at talagang hiyang-hiya sa sarili. "Hindi ko piniling mabigo." Hinihingal ang kanyang asawa na para bang tumakbo. Saka ipinatog ang palad sa mga mata. Pinipigil nito ang panibagong bugso ng luha. Nang ibaba ang kamay, mas tahimik ngunit mas matatag na ang tinig ni Marcy. "Hindi ko na kayang pilitin tayong magkaayos kung ikaw mismo ayaw kumilos, Gabriel. Ayoko ng ganitong buhay para kay Doray. Kailangan niyang makita ang isang amang lumalaban, hindi yung nagtatago sa mundo dahil lang nabigo na ng sobra." Naluhan na lang si Gabriel. Para bang kahit anong sabihin niya, hindi na niya mapipigilang umalis pa si Marcy. Kita sa mukha ng asawa niya na talagang sumusuko na ito sa kanya. "Papa?" Pumukaw ang maliit na tinig ni Doray. Lumapit ito ng kaunti at bahagyang hinawakan ang kamay niya. "Hindi ka ba sasama sa amin?" Parang biglang nabiyak ang puso ni Gabriel. Yumuko siya, pinilit na ngumiti kahit nanginginig ang labi. "Gusto ko, anak. Pero kailangan munang ayusin ni Papa ang ilang bagay. Pinagod ko kasi ang mama mo." Umiwas naman ng tingin ang naluluhang si Marcy. Hindi lubos na nauunawaan ng bata, pero dahan-dahan itong tumango. "Mas mabuti na to." Itinayo ni Marcy ang maleta. Tumindig si Gabriel habang nilalamon ng desperasyon. Lumapit siya at mas ibinaba ang boses para hindi marinig ni Doray. "Pakiusap. Huwag mo namang gawin to. Huwag mong alisin siya sa akin. Huwag mo ring alisin ang sarili mo." Napapitlag si Marcy, ngunit hindi natinag. "Hindi ko kayang manatili para lang masaksihan ang winawasak ang sarili mo, Gabriel. At hindi ko hahayaang lumaki siya na iniisip na ganito ang ibig sabihin ng pagmamahal.
Para bang pinuputol ang huling sinulit na nag-uugnay sa kanya. Gusto niyang sumigaw, magwala, lumuhod at magmakaawa. Ngunit nanatili siyang napako sa kinatatayuan nang hawakan ni Marcy ang kamay ni Doray at akayin ito papunta sa pintuan. Minsan pang lumingon si Doray at nakita niya ang mga matang kumikislap ng luha. "Bye, Papa!" Sumara ang pinto. Nakatitig si Gabriel sa bakanteng espasyo kung saan nakatayo ang kanyang mag-ina kanina. Para siyang nilulunod sa katahimikan. Bumagsak na lang si Gabriel sa sofa at ibinaon ang mukha sa mga palad. Mahinang bumulong si Gabriel sa kanyang mga palad. "Patawad. I'm sorry. I'm really sorry." Ngunit wala nang saysay pa yon. Simula ng araw na yon, wala na sina Marcy at Doray. Wala na siyang agahan palagi. Napabayaan niya ang sarili, pati na rin ang bahay nila. Pero sinisikap niya pa rin na maging maayos. Kasi hindi babalik ang kanyang mag-ina kung hindi siya magiging maayos muli. Kung hindi siya magiging magaling na engineer at provider sa pamilya gaya ng dati. Gusto ni Gabriel na bumangon. Lalo na nang maramdaman niyang pag-iisa. Kaso, kada babangon siya, para bang may malalakas na kamay na tumutulak sa kanya para bumagsak na lang ulit. Sa sobrang frustrated sa lahat ng nangyayari, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa isang coffee shop. Simpleng black coffee lamang ang kanyang in-order. Dapat na siyang umalis, hindi na para sa kanya ang mga ganoong lugar. Pero mas lalo siyang nalulungkot kapag nananatili sa bahay. Para siyang mababaliw, kaya pumupunta na lang siya sa ibang lugar. Maya-maya ay napatitig si Gabriel sa isang lalaki sa may counter. Nakaluhod habang binubuhol ang tali ng sapatos ng anak nitong babae. "Huwag kang kikilos, anak," mahinang sabi ng ama, puno ng lambing ang tinig. Tumawa naman ang bata. "Ikaw kasi, Daddy, hindi mo naman po tinali ng maayos." Nanikip ang dibdib ni Gabriel. Ang tawa ng bata, masyadong kahawig ng kay Doray. Na-miss niya na naman tuloy ang kanyang anak. Natapos ang ama, dinoble nat ang tali para hindi na makalas. "Oh, ayan. Hindi ka na madadapa." Hindi maalis ng tingin si Gabriel sa mag-ama. Namumuo ang bigat sa dibdib niya. Dinukot niyang cellphone habang nanginginig ang kamay. Bigla na lang pumasok sa kanyang isipan na tawagan si Marcy. Napindot niya yon bago pa siya makapag-isip. "Hello?" Tinig ni Marcy. "Ano bang kailangan mo?" Parang huminto ang hininga ni Gabriel. "Marcy!" Hindi mawala ang kabang nararamdaman ni Gabriel. Ano ba talaga ang sasabihin niya? "Pakiusap, bumalik ka? Pakiusap, wag mo kong kamuhian. Nalulunod ako nang wala kayo." Nanigas siya habang nanginginig ang labi. Hindi ba parang ang kapal naman ng mukha niya para sabihin ang mga salitang yon? Pababalikin niya ang kanyang mag-ina, pero hindi pa siya nakakaahon mula sa pagkakalugmok. "Gabriel, ikaw ba to? Ano bang kailangan mo? Bakit ka tumawag? Magsalita ka naman." Naiinis na tanong ni Marcy. Pinindot ni Gabriel ang pulang button. Naputol ang tawag, nabitiwan niyang cellphone sa mesa habang kumakabog ang dibdib. May mga lumapit sa kanya. Napatingala siya at nagulat. Nakatayo ang amang kanina lang ay tinitingnan niya. Hawak ang kamay ng anak. "Pasensya na," nakangiting sabi ng lalaki. "Napansin lang namin, nahulog mo yata tong wallet mo." Salamat." Kinuha yun ni Gabriel at pilit na pinapakalma ang boses. Sumilip ang bata mula sa likod ng binti ng ama. Hawak ang strap ng pink na backpack. Napatingin ito sa kape ni Gabriel na hindi pa nagagalaw. "Bakit di mo po iniinom?" Napalunok si Gabriel. Mainit pa kasi." Tumawa ang ama at bahagyang hinaplos ang buhok ng anak. "Mapuna talaga yan. Sige na, tara na anak." Kumaway ang bata sa kanya. "Bye, sir." Napilitan siyang umiti. "Bye." Pag-alis ng mag-ama, doon pa lang siya kumalma. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isipan para tawagan ang asawang iniwan na siya. Mahaba ang paglalakad pa uwi. Nakayuko siya, iniiwasan ang mga masasayang pamilya. Ang tanaw ng mga batang nakakapit sa kamay ng magulang, bawat isa ay alaala ng nawala sa kanya.
Pagsapit niya sa bahay, parang may gasgas ang loob ng dibdib niya na unti-unting lumalalim. Parehong itsura pa rin ng sala, pero walang buhay. Wala ng doray sa PlayStation ng anak niya. Wala ng pink na sapatos sa tabi ng pinto. Wala na ring amoy ng luto ni Marcy. Mga bill na nakapatong sa mesa na para bang mga lasong nakahanda na para sa kanya ang nandoon. Doray, Marcy, miss ko na kayo. Pero alam niyang hindi babalik ang mga ito, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan, kailangan niyang ayusin ang sarili. Kaya sa mga sumunod na araw, natagpuan na lang ni Gabriel ang sarili na nakatayo sa harap ng salamin. Maayos ang itsura niya sa puting polo at necktie. Pwede na. Bulong ni Gabriel pero walang tiwala ang tono. Matagal nakapako ang mga kamay niya sa buhol ng korbata. Inaayos, binabago, pero laging pakiramdam niya ay tabingi. Dito magaling si Marcy. Nang matapos, lumabas na rin naman siya sa bahay. Pumunta na siya sa gusali kung saan siya mag-a-apply. Sa front desk, nginitian siya ng receptionist. Name po? Gabriel Dizon. 10 a.m. job interview. Mabilis itong nag-type, saka tumango. Conference room B, 3rd floor. Nagpasalamat siya at pumasok sa elevator. Sa refleksyon ng salamin sa pinto, maputlang itsura niya at halatang bumagsak ang katawan. Sinubukan niyang ituwid ang tayo pero halatang stress pa rin siya sa buhay. Naghihintay ang mga panelist sa isang maluwag at malamig na kwarto. 3 ang mga ito sa likod ng mahabang mesa. 2 lalaking nasa 40 anyos at isang babaeng hindi naman ganoon kalayo ang edad kay Gabriel. Mr. Dizon, sabi ng isa, tumayo lang para abutin ang kamay niya. Maupo ka. Umupo si Gabriel, mahigpit niyang hawak ang folder ng resume. Okay, panimula ng babae at formal ang tono. Okay, first tell us about yourself and your experience in the field. Tumikim si Gabriel. Yes, I have over 10 years of experience in engineering. I have worked on various infrastructure projects such as highways, expansions, and municipal bridges. I also managed the teams and coordinated with city officials. And your last position? Singit ng pangalawang lalaki at binubuklat ang kopya ng resume. Napalunok si Gabriel. I am part of the engineering team of the Eastway Bridge Project. Biglang natahimik sa silid. Nagkatinginan ang mga panelist. The project? Maingat na sabi ng unang lalaki. It didn't go well, did it? Nagsimulang magpawis ang sentido ni Gabriel. There were problems, yes, but there were many factors, budget cuts, sudden design changes. Wala naman siyang kasalanan doon. Nadamay lang talaga si Gabriel. Nahila siya ng mga nasa taas dahil kung tumanggi siya at may alam, siya naman ang maliligwak sa trabaho. Takot siyang mawalan ng trabaho noon dahil nasa ospital ang anak niya at inooperahan. Kaya hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Pero ang problema, kalaunan ay nagustuhan niya na dahil nakikinabang naman siya. Mabuti nga at naisurvive niya pa ang kanyang lisensya nang magkabukingan na. Pero simula ng araw na yon, nawala na rin ang credibility niya bilang isang engineer. Wala nang nagtitiwala sa kanya. Sumandal ang babae at nakatitig sa papel. It says here that you have been unemployed for almost 2 years. Nanikip ang lalamunan ni Gabriel. Yes, after the project, I had to gather my strength and... gather strength? Ulit ng pangalawang lalaki at nagsulat na. Matagal din yun. Patuloy po ako nag-a-apply, nag-freelance kung kailan posible. Dagdag ni Gabriel. Sumagot na ng Tagalog dahil nagsalita na rin naman ng Tagalog ang panelist. Gustong-gusto ko na pong bumalik sa isang matatag na work. Tumango ang babae pero walang ngiti. Ano ang mga kasanayan ang nahasa niyo sa panahong yan? Wala siyang naisagot. Wala dahil nagpakalugmok lang siya sa mga nangyari. Kaya nga siya iniwan ng kanyang mag-ina. Sumandal ang unang lalaki at tinatapik ang ballpen. Mr. Dizon, we value courage. But employers will ask, kung naging bahagi ka ng isang proyektong pumalpak ng lantaran, paano ka naman namin pagkakatiwala ang maging employee namin dito? Mas hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa folder. Dahil natuto na po ako. Dahil hindi ko na po hahayaang maulit yon.
May panginginig ang tinig niya. Gusto niyang maging tunog confident, pero lumalabas lang ang desperasyon. Mabigat ang katahimikan pagkatapos, wala na ring direktang tumingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang tanong na parang pangpormalidad na lang, tumingin muli ang babae sa kanya. "Thank you very much, Mr. Dizon. We will call you back." Mabilis ang pakikipagkamay at halos obligado na lang na gawin. Tumayo si Gabriel habang nanginginig ang mga tuhod. "Salamat po sa oras ninyo." Sa labas ng gusali, masyadong maliwanag ang araw. Huminga siya ng malalim at tila masakit ang bawat paghinga. May mga naririnig siyang halakhak habang nasa elevator. Mga dating kaklase niya ang mga yon noong nag-aaral pa. "Maniniwala ka," sabi ng isa. "Na-promote na rin ako sa senior lead. Sa wakas, ako nang taya sa inuman mamaya." "Same pare," tawa naman ng kasama nito. "Kakakuha ko lang ng bonus. May pang Singapore na kami ng pamilya. Aliw na aliw ang mga bata panigurado." Malakas ang tinig ng mga ito at halatang masaya sa mga buhay. Hindi napansin si Gabriel, mabuti na lang, nahihiya kasi siya, naluluha rin siya sa inggit. Nang makauwi, doon niya lang talaga ibinuhos ang lahat. Nang gabing yon, iyak siya ng iyak. Hinang-hina na si Gabriel at parang wala na siyang nakikitang pag-asa. Nilunod na lang niya ang sarili sa alak sa mga nagdaang araw. Mas madilim kaysa karaniwan ng bahay na para bang nakikiramay pati ang mga pader. Nakasara ang kortina at ayaw niya nang makakita pa ng sinag ng araw. Nakaupo si Gabriel sa maliit na mesa sa kusina. Nakayuko, hawak ang cellphone. Pinindot niya ang pangalan ni Marcy sa screen. 1 ring, 2, 3. "Bilisan mo naman," bulong ni Gabriel habang namamaos ang boses. "Sige na, pakiusap kahit minsan lang." Pero voicemail lang ang bumungad sa kanya. "Hi, you've reached Marcy. Leave a message." Mabilis niyang pinindot ang end call button. Tumawag siya ulit, nanginginig ang hindalaki at naghihintay hanggang sa marinig ang beep. "Marcy, ako to." Nanginginig ang tinig niya. "Alam kong sawa ka na siguro sa paulit-ulit kong tawag, pero ako..." Napatigil siya. Lumabas ang isang tunog na hikbi at tawa. "Wala na. Kalimutan mo na pala." Pinutol niya ang tawag. Mas lalo pang tumitindi ang katahimikan. Nakakalat sa mesa ang mga basyon ng alak, mga bill na parang pira-pirasong granada ng papel. Mga notice ng disconnection. Itinabi niya yon at hinilap palapit ang laptop. Binuksan niya ang folder na may pangalang family. Nandoon ang mga video na may simpleng pangalan. Doray's First Steps, Christmas 2018, at Beach Day. Napuno ang screen ng mukha ni Doray na ilang buwan pa lang at nagtatangkang maglakad papunta sa kanya. Narinig niya mula sa likod ng kamera ang boses ni Marcy na masaya. "Go to Papa, Doray! Go to Papa!" Sa video, nakayuko siyang naghihintay habang bukas ang mga braso. Humahalakak ang bata, tumatakbo at bumagsak sa dibdib niya. "That's my girl! Ang galing talaga!" Idiniin ni Gabriel ang kamao sa bibig at pinipigil ang hikbi. Pinindot niya pa ang isa. Pasko yon at nagbakasyon sila sa ibang bansa. Nakasweater na pula si Marcy, tawa ng tawa habang pinipigilan si Doray na huwag punitin lahat ng regalo ng sabay-sabay. Si Gabriel naman ang may hawak ng kamera at nang aasar. "Gabriel, ano ba?" Sagot ni Marcy habang tumatawa. "Halika dito, umupo ka sa amin." Natapos ang video sa imahe ni Marcy na inaabot ang kamera at kumikislap ang mga mata. Dahan-dahang pinatay ni Gabriel ang laptop. Bumungad ang reflection niya sa madilim na screen. Wala na ang lalaking yun sa video. Ang natitira na lang ay siya. Mahina siyang bumulong at napahikbi. "Sinira ko lahat." Hinugot niya ang isang makapal na papel mula sa drawer. Kinuha niya rin ang ballpen pero bago sumulat, nakatulala muna siya roon. Para bang kusang lalabas ang mga salita pero wala namang lumabas. Sa huli, nagsimula siya. "Marcy, matagal ko nang tinititigan ang papel na to. Pilit iniisip kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko. Wala akong mahanap na mga salita para ipagtanggol ang sarili ko. Pero wala talagang tamang salita.
Kasi nabigo ko na kayo, hindi ba? Pagod na ako. Pagod na akong gumising sa mundong lahat ng hawakan ko. Lahat ng puntahan ko. Wala kayo ni Doray. Pagod na akong maramdaman. Nabigo ako sa harap mo. Sa harap ng anak natin. Sa sarili ko. Gumuguho na ako. Pinapanood ko ang mga video natin gabi-gabi. Hindi mo alam pero ganun ang ginagawa ko. Si Doray na tumatakbo papunta sa akin. Ikaw na tumatawa sa kusina. Tayong tatlo sa dalampasigan. Inuulit-ulit ko yon. Kasi kahit ilang minuto lang, nagiging lalaki ulit ako. Lalaking pinapatawa ka. Yung tinitingala ni Doray na parang ako ang naglagay ng mga bituin sa langit. Pero kapag tinititigan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko na siya kilala. Wala na. At ayokong lumaki si Doray na ganun ang maalala niya sa akin. Patawarin mo ako, Marcy. Sa pagsigaw ko, sa distansya, sa pagpapasan ko sa iyo ng bigat na ako ang dapat na nagdadala. Sa pagpapanood kong lumabas ka ng pintuan kasama si Doray. At hindi ako lumaban ng husto kasi iniisip ko na baka mas masaya ka nang wala ako. Siguro nga. At halos mapunit ang papel sa panginginig ng kamay ni Gabriel. Pinilit niyang huminga ng malalim at magpatuloy. Sabihin mo kay Doray na mahal ko siya. Sabihin mong sinubukan ng tatay niya. Sabihin mong kahit hindi ko na ipakita palagi, ipinagmamalaki ko siya. Bawat drawing, bawat bagong salita, bawat tawag niya ng papa, doon umikot ang buhay ko. Baka kung wala ako, makatagpo kayo ng kapayapaan. Baka ito na lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Ang pagkawala ko. Patawad. Sorry sa lahat. Gabriel. Basang-basa ng luha ang papel. Marahan niya yung itinupi, pinisil ang mga gilid, saka inilapag sa mesa. Pinatungan niya ng cellphone para hindi liparin kung sakaling bumukas ang bintana. Halos wala sa sarili, binuksan niya ulit ang laptop at pinanood ang isa pang video. Si Doray nakasampa sa slide sa park habang sumisigaw naman si Gabriel ng, "Kaya mo yan, anak!" "Look, Papa, ang galing ko!" Pinanood niya ng 2 beses, 3 beses, hanggang sa mahirapan na siyang huminga. "Patawad, anak. Hindi na matapang si Papa." Tumayo siya at isinuot ang jacket. Dinampot niyang wallet, pero muling iniwan sa mesa. Hindi niya na yon kakailanganin. Sa pintuan, nagdagal siya at muling nilingon ang bahay na naging tahanan ng masasayang alaala nila. Sa imahinasyon niya, narinig niya ang tinig ni Marcy, ang yakap ni Doray. Pero mas mabigat ang katahimikan, kaya binuksan ni Gabriel ang pinto at lumabas sa naglalahong liwanag. Nakayuko si Gabriel, tuloy-tuloy ang lakad patungo sa gilid ng bayan. Papunta siya sa lumang overpass dahil alam niyang walang masyadong tao roon. Bumungad ang overpass, bitak-bitak na konkreto at kalawangin ang mga bakal. Sa ibaba, nakalatag ang lungsod sa kumikislap na mga ilaw ng sasakyan na parang mga bituin. Lumapit si Gabriel sa railings at hindi pantay ang hininga. Mahigpit na kumapit ang mga kamay niya sa malamig na bakal. "Eto na," bulong niya. "Tapos na. Wala nang paghihintay. Mawawala na ako." Humahampas ang hangin sa jacket niya. Pumikit siya, inaalala ang ngiti ni Doray, ang tawa ni Marcy. Saglit siyang muntik bumigay sa mga alaala. Pero ayaw niya na rin naman, kaya tatalo na siya at wawakasan ng buhay. Pero biglang umuga ang lupa. Akala niya, tuhod lang niya ang nanghihina, pero bahagyang lumalakas ang pagyanig. Umuugong ang railing, may mabababang ungol din mula sa lupa. "Lindol!" Natisod si Gabriel at muntik nang mahulog. Kumapit siya ng mahigpit. Mula sa ibaba, nag-uunahang sumigaw ang mga tao. May mga nagkakagulong sasakyan. Gumagalaw ang mga gusali. Kumalat ang alikabok at humahalo sa hangin. "Ano?" Bulong niya habang nanunuyo ang lalamunan. Umuga ang lupa. Hindi na yun hilo niya. Hindi na bigat ng desperasyon ang nagtutulak sa kanya pasulong. Ang mismong daigdig ang gumalaw. Yumanig ang tulay ng bigla at itinapon siya sa gilid. "Lindol!" Sigaw ng isang tinig sa malayo. Bumagsak si Gabriel, dumapo ang kanyang mga palad sa magaspang na sahig.
Kumirot ang kanyang pulso. Diyos ko! Sigaw ni Gabriel, pilit bumabangon, ngunit muling umuga ang lupa at ibinuwal siyang muli. Nagbagsakan ang mga salamin sa lungsod sa ibaba. Parang iisang orkestra ng mga nabasag na bintana. Sumisigaw ang mga alarm na humahalo sa mga hiyaw. Pilit siyang tumayo, ngunit muling nayanig nang bumigay ang bahagi ng rehas at bumulusok sa ilog kasabay ng nakabibinging kalabog ng bakal. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ng isang babae malapit sa kanya at nanginginig sa takot. Napaikot-ikot ang mata ni Gabriel at agad na naghanap. Nilamon ng alikabok ang kanyang baga. Inubo siya, halos hindi makahinga habang sumusulong sa maputing ulap. Muling sumibat ang tinig ng isang batang lalaki. Matinis at desperado. Papa! Papa! Parang tinusok ang sikmura niya. Si Doray ang pumasok agad sa isip niya. Ang anak na matagal niya nang hindi nayakap. Kapit lang! Sabi ni Gabriel, paos, hindi tiyak kung sino ang kanyang kinakausap. Muling umalog ang tulay at isang tipak ng semento ang bumagsak ilang talampakan mula sa kanya. Sumabog ang mga piraso at tumama ang isa sa kanyang braso. Napadaing siya sa sugat niya roon. Bisit! Napamura siya habang hawak ang sugat. Isang lalaki ang sumalubong, duguan ang mukha. Bumibitak ang lupa! Tumakbo ka! Umiling si Gabriel, halos hindi makapaniwala. Ilang sandali lang ang nakalipas, handa na siyang wakasan ng kanyang buhay. Ngayon, naghuhumiyaw ang likas na pagnanais na mabuhay. Papa! Muling sigaw ng batang lalaki at mas malapit na. Sa likod ng usok, namataan niya ang isang munting bata. Yakap ang bumagsak na poste. Luhaan ito at nababalutan ng alikabok. Sa tabi nito, nakadagan ang malaking tipak ng semento sa isang lalaki at natabunan ang mga binti. Parang tumigil ang hininga ni Gabriel. Nakaunat ang braso ng lalaki, nanginginig at pilit inaabot ang bata. Anak! Daing nito, pigilang sigaw sa sakit. Mas humagulgol ang bata. Papa, wag mo akong iwan! Bago pa man makapag-isip, kumilos na ang mga paa ni Gabriel. Tumakbo siya at halos madapa sa mga guho. Teka, tutulungan ko kayo! Sigaw ni Gabriel. Tumingin ang bata sa kanya. Bilisan nyo! Naipit si Papa! Lumuhod si Gabriel sa tabi ng lalaki. Napakalaki ng tipak ng semento na nakadagan sa katawan nito. Maputla na ang mukha ng ama at halatang nasasakpan na. Napakabigat! Bulong ni Gabriel at sinubukan na ang kanyang sugatang braso. Kumirot ang sugat niya kaya lalong dumugo. Hindi ko kaya. Pakiusap! Sigaw ng bata at hinatak ang kanyang jacket. Iligtas mo si Papa! Umubo ang lalaki. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang anak ko na lang ang iligtas mo. Napatigalgal si Gabriel. Hindi. Mariin niyang sagot at muling kumapit sa gilid ng tipak. Hindi kita iiwan. Kailangan ka ng anak mo. Huminga siya ng malalim, sinadalang sarili at itinulak yon. Nanlilisik ang mga mata, nanginginig ang buong katawan, kumikirot ang sugat, ngunit umusog ng bahagya ang bato. Pumiglas ang lalaki, kumamot sa lupa at pilit umaahon. Isa pa! Hingal na sabi ni Gabriel. Kaya natin to! Sumigaw siya at buong lakas na itinulak muli. Umusog pa ng kaunti ang tipak, sapat para madulas palabas ang lalaki. Dumudugo, nanginginig, ngunit nakaligtas ang ama sa tulong ni Gabriel. Ikaw, niligtas mo ako, hingal na sabi ng lalaki at halos wala ng boses. Hindi sumagot si Gabriel, tinitigan lang niya ang bata na agad yumakap sa ama at humagulgol. At parang bumukas ang isang pinto sa kanyang dibdib. Naisip niya si Doray. Muling umalog ang lupa, aftershock, at muling bumagsak ang gusali sa malapit na may kasamang nakabibinging dagundong. Nagsitakbuhan na ang mga tao. Pilit bumangon si Gabriel at inakay ang lalaki. Kailangan nating umalis. Sumunod kayo sa akin. Bilisan nyo. Kumapit ang bata sa damit ng ama. Umiiyak pa rin, ngunit gumagalaw. Lumalakad naman ng paika-ika ang tatay nito. Pagdating nila sa mas maluwag na daan, sumulpot ang isang babae. Gulo ang buhok at basa ng luha ang mukha. Nalaman niya na kapamilya ito ng mga tinulungan niya.
Hinihingal pa si Gabriel, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong susunod na gagawin. Parang blanko ang kanyang utak. Kanina ay gusto niyang magpakamatay, pero ngayon ay hindi niya na maalala iyon dahil sa dami na ng nangyari. Dito! Dito, buhay pa siya! Sigaw ng isang binata at kumakaway. Natuon ang mga mata ni Gabriel sa eksena. Isang matandang lalaki ang nakahandusay, natabunan ng napakalaking kahoy. Ang kulubot na mukha nito ay baluktot sa sakit. "Huwag ka lang tumunganga dyan! Tulungan mo kami!" Sigaw ng isang babae kay Gabriel. Agad na lumapit si Gabriel. Pulang-pula ang mga palad ng mga ito at nanginginig ang katawan sa pagod. "Napakabigat!" daing ng isa at butil-butil ang pawis sa sentido. "Kailangan natin ng mas maraming tao." Umungol ang matanda habang nanginginig ang kamay. Hindi!" Bulong ni Gabriel, lumuhod para tantsahin ng bigat. Kumistot ang dibdib niya. Ramdam niya ang kabigatan nun. "Kaya natin to," mariing sabi ni Gabriel. "Sabay-sabay tayo." Umiling ang binatilyo at kumislap ang takot sa mga mata. "Paano kung lalo siyang madurog? Dumadaing siya kapag ginagalaw ng sobra yung kahoy. Paano kung..." "Tumigil ka," putol ni Gabriel. "Mas lalo siyang mamamatay kung hindi natin susubukan." Nanginginig ang labi ng babae, ngunit tumango na rin. "Bibilang ako ng 3. Pumwesto na silang lahat. Ibinuka ni Gabriel ang mga paa at ipinasok ang mga palad sa gaspang ng kahoy. Namamanhid na lang ang sugat niya sa braso. 1, bilang ng babae habang nanginginig ang tinig. Humugot ng hininga si Gabriel at malakas ang pintig sa kanyang tenga. 2, sumulyap siya sa mukha ng matanda. Maputla na ito, tigil ang hininga at ang mga labi ay waring nagdarasal. 3, sabay-sabay silang pumwersa. Nagngangalit ang mga ngipin ni Gabriel. Nanginginig ang leeg sa tindi ng pagpilit na maalis iyon. Dumaluyong ang sakit sa kanyang sugatang braso, ngunit hindi siya kumalas. "Mas malakas pa!" sigaw niya. "Huwag kayong titigil!" Umusog ng kaunti ang kahoy. 1 pulgada, pagkatapos 1 pa. Umiyak ang binatilyo na isa pang nagbubuhat habang nanginginig ang braso. Hindi ko kaya! Hindi ko na kaya!" Hingal na sabi nito. "Kaya mo!" Sighan ni Gabriel at iba yung puwersa ang pinakawalan. Parang mababali ang kanyang likod, parang mapupunit ang kanyang mga balikat. "Huwag kang bibitiw!" Napasigaw ang babae. Bumibigay na ang tuhod pero hindi kumalas. "Kaunti na lang!" "Hilahin niyo siya! Ngayon na!" sigaw ni Gabriel. Isang matandang babae na kanina ay nakatayo lang ang biglang sumugod. Yumuko ito, isinuksok ang mga kamay sa katawan ng nakulong na lalaki. "Hawak ko na! Ituloy niyo!" Umalingaw-ngaw ang sabayang sigaw ng grupo. Pakiramdam niya ay napupunit ang kanyang mga braso. Sa desperadong sigaw, nahugot ang matanda. Pagkaalis nito, binitiwan ni Gabriel ang kahoy. Bumagsak ito sa lupa, kasabay ng nakabibinging dagundong at yumanig ang paligid. Bumagsak si Gabriel at hingal na hingal. Umaalon ang dibdib niya, nanginginig ang lahat ng kalamnan. Namaga ang kanyang mga palad at nag-iwan ng pulang marka ang kahoy. "Salamat sa Diyos!" bulong ng babae habang hawak ang dibdib na nanginginig. Napatihaya ang binatilyo sa lupa at habol ang hininga. "Nagawa natin. Akala ko hindi ko kaya pero kaya mo," sagot ni Gabriel at humahabol pa rin ang hininga. "Kinaya mo." Nanlaki ang mga mata ng binatilyo, pagkatapos ay ngumiti ng nanginginig at yumuko ang ulo. Inunat ng matanda ang isang nanghihinang kamay. "Salamat!" Napalunok si Gabriel. Gusto sana niyang sabihing wala yon, na hindi siya dapat pasalamatan. Ngunit nanatili na lang yon sa kanyang lalamunan. Tumango siya ng bahagya. Nagsimula ang rescue operations, marami nang dinala sa ospital. Nandoon siya pero nasa parking lot dahil sa dami ng pasyente. Nakasandal si Gabriel sa pader na medyo tumabingi na. Nananakit ang likod at humihilab ang braso niyang binalutan lamang ng isang volunteer. Nanginginig ang mga kamay niyang magkahugpong sa ibabaw ng tuhod. Sa labas, umaatungal ang mga sirena. May mga narinig siyang may mga namatayan at may mga hinahanap pa. "Sir," pumukaw sa kanya ang boses ng isang nurse.
Sumama po kayo sa akin. Dumudugo pa rin po ang sugat ninyo. Ayos lang ako. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Gabriel. Mas marami pang mas kailangan yan kaysa sa akin. Marami pang nire-rescue. Sila na lang muna unahin nyo. Bigyan nyo lang ako ng gamit. Marunong ako ng first aid. Ako nang gagamot sa sarili ko. Gagamutin ko rin yung may mga maliliit na sugat. Nag-alinlangan ito. Sobra na po ang pasyente. Wala kaming sapat na tauhan. Kaya ako nag-aalok. Putol ni Gabriel at mas mariin ang tinig. Bigyan nyo lang ako ng benda, antiseptic, kahit ano. Ako na sa mga hindi malubha. Marunong ako nito. Dati na akong nag-volunteer. May dumaan na isa pang nurse na nagtutulak ng kama na may batang halos wala ng kulay ang mukha. Pakiusap. Dagdag niya, mas mahina na at halos nagsusumamo. Makakatulong ako. Sa wakas, tumango ang nurse. Sige po, itatanong ko po muna sa head namin. Pagbalik nito, ibinagsak ng nurse ang isang maliit na kahon sa tabi niya. Mga benda, gasa, antiseptic at ilang pakete ng pain reliever. Linisin niyo lang, bigilan ng pagdugo at pakalmahin po sila. Hanggang doon lang. Nauunawaan ko. Sandaling ngumiti ang nurse, may pasasalamat sa mga mata, bago ito muling tumakbo patungo sa panibagong sigaw ng tulong. Binuksan ni Gabriel ang kahon, nanginginig ang mga daliri habang inaayos ang laman sa sahig. Bumungad ang matapang na amoy ng antiseptic at bumalik sa isip niya ang mga seminar sa first aid kit noong araw ng pagiging engineer niya. Hindi niya inakalang magagamit niya yon sa ganoong paraan. Lumapit ang isang lalaking duguan ng braso. Sabi nila, kayo raw ang tumutulong. Itinuro ni Gabriel ang tabi niya. Umupo kayo, titingnan natin. Umupo ang lalaki habang nanginginig ang tinig. Ang asawa ko, nasa labas pa. Nilinis ni Gabriel ang sugat at napangiwi sa lalim ng hiwa. Baka makarating din siya rito, pero sa ngayon kailangang malinis ito. Pumikit ang lalaki habang humihingal. Hindi ko kaya mawala siya. Sana ma-rescue siya. Katawagan ko siya kanina pero nawala ang koneksyon. Nasa trabaho ako at nasa labas naman siya nang mangyari ang lindol. Walang sagot si Gabriel at itinuloy na lang ang pagbebenda. Naalala niya si Marcy. Hindi niya alam kung dapat niya bang ipagpasalamat na iniwan siya ng mga ito. Baka kung hindi umalis ang kanyang mag-ina, baka napahamak din ang mga ito. Nang matapos, maingat niyang sinabi, "Huwag mong babasain, huwag mong gagalawin." Bumukas ang mga mata ng lalaki. Tinitigan siya na para bang matatag na pader sa gitna ng nagbabagong mundo. Salamat. Bahagyang tumango si Gabriel, ngunit sa dibdib niya ay may kumislot na bago. Pasasalamat, hindi para sa kanya mismo, kundi sa tulong na naipadama. Maya-maya, lumapit ang isang dalagitang may putok ang labi. Hawak ang kamay ng nakababatang kapatid na may sugat sa tuhod. Sabi nila, dito kami pumunta. Maliit lang po ang sugat namin kumpara sa iba, pero masakit po talaga. Mahina nitong sabi. Itinuro ni Gabriel ang tabi. Unahin natin ang bata. Umiling-iling ang bata. Masakit? Alam ko. Mahinang sagot ni Gabriel at lumuhod kahit masakit ang katawan. Pero matapang ka dahil nakarating kayo rito. Ligtas kayo pagkatapos ng lahat. Kaya walang-walang sakit na to. Hinaplos ng dalagita ang buhok ng kapatid. Nasa labas si Mama. Hinahanap si Tito. Hihintayin natin sila rito. Napapikit ang bata. Ate! Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat at binubulungan ang bata para kumalma. Kaunti na lang. Tingnan mo ang ate mo. Sumunod ang bata, nakatitig sa kapatid hanggang humupa ang hikbi. Tapos na, sabi ni Gabriel at nilagyan ng benda. Ayos ka na. Salamat po. Bulong ng dalagita habang luhaan ang mga mata. Bumalik kayo kung saan kayo iniwan ng mama ninyo. Sagot niya sa mga ito. Para kung bumalik ang mama nyo, madali na kayong makikita. Huminga ng malalim si Gabriel. Pinagmamasdan niya ang paligid. Naninikip ang kanyang dibdib. Ilang oras lang ang nakaraan, handa na siyang sumuko. Tahimik na maglaho. Sa tindi na nangyari, marami ang namatay at pwedeng isa na rin siya roon. Pero hindi yun hinayaan ng Diyos. Ngayon, sugatan at humihingi pa siya at parang nagkaroon ulit ng sense na mabuhay. Gusto niyang muling makita si Doray. Gusto niyang masabi kay Marcy na mahal niya pa rin ito.
Gusto niya pa rin makabawi sa kanyang mag-ina. Pagkatapos ng mga ginawa niya, pumunta na muna siya sa isang shelter. Umuwi siya ng gabi, matibay ang bahay niya at may mga nasira lang sa parte ng second floor. Pero buo pa rin. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. At least, kaya pang maagapan. Pero dahil mag-isa at wala rin namang magagawa, bumalik siya sa shelter. Doon, may matutulungan siya kahit papaano. "Tubig! Dagdag tubig! 2 kahon sa likod agad!" Sigaw ng volunteer. Tumayo si Gabriel at muntik nang matumba sa hilo, pero agad na kinalma ang sarili. 2 lalaki ang nahihirapang buhatin ang mabigat na kahon ng mga bote ng tubig. Nilapitan niya ang mga ito. "Dito! Ako na!" sabi ni Gabriel. Nagulat ang 2, ngunit agad ding ibinuhos ang bigat sa kanya. Masakit pa rin ang kanyang braso, pero kaya niya namang tiisin yon. Sabay nilang nadala ang kahon sa likod kung saan nakapila ang mga uhaw na survivors. "Salamat po, kuya!" Bulong ng isang batang lalaki habang inaabot ang bote. Nanunuyo ng labi nito at nanginginig ang munting kamay. Tumango lang si Gabriel ngunit may umiikot na kirot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng tanghali, nakatulong na siyang mamahagi ng kumot, maghatid ng mga matatanda sa medical staff, at umalalay sa sugatang lalaki na pilit pang lumalakad papunta sa isang sulok. "Kuya, mahingi ng tulong," sabi ng isang dalagitang kumakaway. Mabilis siyang lumapit, hinihinga lang lolo nito at hawak-hawak ang dibdib. Lumuhod si Gabriel. "May gamot ba kayo?" tanong niya rito. Umiling ang dalagita at balisa. "Wala po, naiwan po sa bahay." "Giba na rin?" Napalunok si Gabriel. "Sige, kumalma ka lang. Dadalhin natin siya sa medical team." Tinawag niyang isa pang volunteer at sabay nilang inalalayan ang matanda papunta sa nurse na nakaluhod at nagtatapal ng sugat. Halos hindi tumingin ang nurse, abala at sabog ang atensyon. "Chest pain? Ilagay dyan. Next patient pagkatapos ng batang may sugat sa ulo." Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Gabriel. "Salamat po, hindi ko kaya ng mag-isa." Nagtagal ang pagkakahawak bago siya bumitaw at naman ni Gabriel ang bigat ng pananagutan na lalong sumisiksik sa kanya. Pagsapit ng hapon, bumigay na ang kanyang katawan. Napaupo si Gabriel sa tabi ng dingding, humihigop ng tubig mula sa bote. Basa ng pawis ang kanyang damit at nanginginig ang kalamnan. Pinagmamasdan niya ang paligid at doon niya nakita ang kabilang mukha ng katotohanan. Sa labas ng evacuation center, may mga nakasalampak sa basang semento. Karton lang ang sapin, plastik na nakatali bilang bubong laban sa ambon. Walang banig, walang kumot. Ang ilan tinatabing ang anak ng sariling katawan. Isang sanggol ang nanginginig habang yakap ng ina na halos wala nang maisuot kundi sariling damit. Umigting ang panga ni Gabriel. "Hindi sapat ang relief. Agad na uubos ang mga rasyon. 10 pack ng pagkain para sa 50 tao. Isang maliit na kahon ng gamot para sa buong barangay. Nasa na bang mga opisyal na yun?" Isang lalaki ang bumulong. "Paano to? Wala nang ang bahay, wala pa rin makain. Kanino pa tayo aasa?" May isa pang sumagot. "Kung may relief man, kukunin ng iba. Ang dadamot. Hindi lahat naaabutan. Siksikan pa tayo dito sa shelter." Nakikinig lang si Gabriel. Mabuti na lang at wala roon ang kanyang mag-ina. Kung kasama ang mga ito sa naapektuhan, baka tuliro na siya kaiisip kung ano ang gagawin. At doon, dumating ang ingay ng camera shutters. Nilingon iyon ni Gabriel. Sa bungad, dumating ang ilang politikong lokal na nakaputing shirt, makintabang sapatos, at may payong na hawak ng mga alalay. Ngumiti, nagpa-picture kasama ang ilang bata, at kinamayan ang mga volunteer. Isa pa, kinapitan ng balikat ng matanda na tila ba isang larawan lang ay kayang burahin ng gutom. "Kukunan namin kayo ng pictures," wika ng isang staff. May nagmura sa kanyang tabi. "Bakit yan ang dala nyo? Basagin ko yung mga lens ng camera na yan. Gutom na nga kung ano pang ginagawa nyo, mga walang hiya kayo." Umigting ang panga ni Gabriel. Namigay ang mga ito ng supplies na kulang, nag-iwan ng mga salitang hindi nila alam kung tutuparin ba ng mga ito o hindi. Pinanood niya habang sumakay agad sa SUV ang mga politiko. "Photo ops lang pala." Bulong ng isang matandang babae sa tabi ni Gabriel at umiiling-iling. "Hindi pagkain ang iniwan kundi salita lang.
Mabubuhay ba kami sa mga pangakong yan? Lumakas ang ulan pagdating ng gabi. Naghahagilap ng tolda at plastic ang mga volunteer, ngunit sadyang kulang. Tinulungan ni Gabriel ang isang pamilya na ilipat ang basang banig malapit sa pader. Nakita niya ang batang lalaking mahigpit na hawak ang maliit na laruan. Isang kotse na pilit nitong tinatakpan para hindi mabasa. Lumuhod si Gabriel. Laro ka? Tumango ang bata at malalaki ang mga mata. Ayoko mabasa. Regalo po ni tatay. Napalunok si Gabriel, naalala niya ang sariling anak. Ang mga hindi na magkasya sa shelter, nasa labas at binalot ang sarili sa mga malalaking plastic. Halos wala yatang makatulog ng maayos. May ingay ng ubo, iyak ng bata at kaluskos ng mga taong naglalakad-lakad. Nakaupo si Gabriel kasama ang ilang volunteer, pagod ngunit gising. Napabuntong hininga si Ramil, isang kabataang volunteer. Hindi na sapat ang supplies. Wala ng bigas, wala ng dilata. Sa tingin nyo, may darating pa? Sumagot ang isang babae. Kung sa kanila lang, baka abutin ng 1 linggo. Lahat ng gusto lang magpakita sa kamera. Pag wala na, alis din sila. Sinipa ni Ramil ang sahig. Nakakainis. Ang dami nang nagugutom pero wala namang magawa dahil halos lahat apektado. Tahimik na nakinig si Gabriel bago tuluyang nagsalita. Baka may donations mula sa ibang lugar. Hindi natin hawak kung kailan darating pero darating yan. Kinaumagahan, huminto na ang ulan. Naglakad-lakad ang mga volunteer sa masisikip na hanay. Naging ganap na volunteer na rin siya roon. Bumubuhat si Gabriel ng panibagong kahon ng donasyong tinapay papunta sa sulok. Medyo nabawi niya na naman ang kanyang lakas. Sa malayong pader, may batang babae na nakasalampak at nakayakap sa tuhod. Bahagya itong umiindayog habang humahagulgol sa sariling mga braso. Magulo ang buhok at may bakas pa ng alikabok at dumi sa pisngi. May kung anong humila kay Gabriel. Binitiwan niya ang kahon at tinahak ang pagitan ng mga banig. Dahan-dahan siyang lumuhod. Bakit ka mag-isa rito? Nasaan ang mga magulang mo? Inangat ng bata ang ulo, namumugto ang mga mata nito at bakas ang luha sa pisngi. Mas lalong lumapit si Gabriel. Ako si Gabriel. Anong pangalan mo? Matagal siyang tinitigan ng bata bago mahinang sumagot. Maya po. Maya. Marahang ulit ni Gabriel. Magandang pangalan mo. Ilang taon ka na? Itinaas ng bata ang maliit na daliri. 5 years old na ito. Pinilit niyang umiti. Maya, bakit ka umiiyak? May sugat ka ba? Umiling ang bata, nanginginig ang labi, saka biglang bumulalas. Si Papa ko wala na. Iniwan po ako dito ni Mama pero babalikan niya raw po ako. May nagsabi po kasi na patay na daw po si Papa. Umiiyak po ako kasi nalulungkot po ako. Wala na. Dahan-dahan niyang tanong. Pinunasan ni Maya ang pisngi gamit ang maruruming manggas. Nabagsakan daw po siya sa bahay namin. Sabi ng mga kapitbahay. Tapos iniwan nila ako dito kasi may kailangan daw pong gawin si Mama. Lalong lumakas ang hagulgol ng bata. Naninikip ang dibdib ni Gabriel. Gusto niyang umiwas ng tingin pero hindi niya magawa. Pwede ba akong umupo rito sa tabi mo? Hindi sumagot si Maya pero hindi rin siya itinaboy. Kaya't naupo siya sa malamig na sahig at nakasandal sa parehong pader. Maya, naiintindihan ko. Masakit mawala ng mahal sa buhay. Yung sakit na parang walang katapusan. Pero nandito ka pa. Humihinga ka pa. Ibig sabihin, kaya mo pa. Tumingin si Maya sa kanya. Kaya ko pa po, pero wala na si Papa. Wala na lahat. Napalunok si Gabriel, halos hindi kayanin ang kirot. Gusto niyang sabihin na ramdam din niya ang kawalan, na siya man ay nakaramdam na parang wala nang natira. Nagpatuloy pa siyang tumulong habang inaabot niya ang tubig sa isang matandang lalaki. May gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang babae, pilit sumisiksik sa gitna ng mga tao. Pasulong ang hakbang nito, iniikot ang ulo, kaliwat kanan at tila may hinahanap. Pilit nitong tinatahak ang gitna, nadadapa, pero muling bumabangon. Nanlaki ang mga mata, desperado at nagmamadali. Napatigil si Gabriel, hawak pa ang bote ng tubig. Marcy! At nang dumapo ang paningin nito sa kanya, parang bumagsak ang lahat ng oras.
Parang may kung anong gumagapang sa dibdib ni Gabriel. Halos bumigay ang tuhod niya. Gabriel! Mabilis na tumakbo ang asawa niya at mahigpit siyang niyakap. Nanginginig ang katawan ni Marcy habang humahagulgol. Akala ko wala ka na. Diyos ko, Gabriel, akala ko patay ka na. Idiniin ang mukha niya sa buhok nito. Hinihingal at nararamdaman ang tibok ng puso ng asawa. Nandito ako, garalgal niyang sagot. Marcy, nandito ako. Basa ng luha ang kanyang balikat. Hinahapit pa siya ng kanyang asawa. Hinahanap kita kahit saan, sa listahan ng mga casualty, sa ospital, sa mga sentro ng rescuer. Walang pangalan mo. Sabi nila baka wala ka na, pero hindi ako tumigil. Napakagat si Gabriel sa labi at halos mawalan ng tinig. Dahan-dahan niyang inilayo ng kaunti para makita ang mukha nito. Hinanap mo ko? Siyempre! Idiniin ni Marcy ang kamay sa dibdib niya. Gabriel, asawa pa rin kita. Tatay ka pa rin ng anak natin. Hindi ko matatanggap na kinuha ka na lang ng lindol. Hindi ko kayang tanggapin yon. Parang pinunit ang dibdib ni Gabriel. Lahat ng gabi sa bahay na wala ang mga ito, iniisip niya na hindi na siya babalikan, na hindi na siya iisipin muli. Biglang bumalik ang lahat. Akala ko galit ka sa akin. Bulong niya at hindi na napigilan ang mga luha. Akala ko nais mo na rin mawala ako. Umiling si Marcy, sabay sinapo ang mukha niya sa dalawang kamay. Oo, nasaktan ako. Oo, iniwan kita noon. Pero hindi kita kayang sumpain ng ganun, Gabriel. Kahit nung lumayo ako, kahit galit ako, mahalaga ka pa rin. At nung nakita ko ang balita tungkol sa lindol, Diyos ko, para kong nawala ng hangin. Naalala ko lahat. Ikaw, tayo, si Doray. Yung takot, hindi ko kinaya. Nanginginig ang mga labi ni Gabriel. Lulubog lilitaw pa ang pag-asa niya. Pero nang makita niyang muli si Marcy, pumunta sa kanya, hinanap siya at nag-aalala, mas naging malinaw ang pag-asa. Hinawakan niya ang pulso nito ng dahan-dahan. Marcy, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Umiling si Marcy ng mariin. Huwag mong sabihin yan. Hinanap kita sa gitna ng lahat ng to, Gabriel. Hindi ako tumigil kasi alam kong buhay ka. Alam kong lalaban ka. Hindi niya na napigilang humagulgol. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang niyayakap muli si Marcy. Magpapakamatay na sana ako, Marcy. Bulong ni Gabriel, halos hindi na marinig sa pagitan ng paghinga. Bibitiwan ko na sana. Pero dumating ang lindol at nakita ko ang mga tao. Lumalaban para mabuhay. Hindi ko na kayang itapon ang buhay ko. Hinawakan nito ang balikat ni Gabriel at pilit hinanap ang kanyang mga mata. Kahit na iwas siya ng iwas. Magpapakamatay ka? Hindi siya makatingin. Oo, iniisip ko wala na akong silbi. Wala na akong halaga. Tatalo na sana ako sa tulay pero biglang lumindol. Napasinghap si Marcy. Huwag mong sasabihin ulit yan. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin, kay Doray. Bawat gabi hinahanap ka niya. Bawat gabi. At ang sinasabi ko, busy si Papa pero babalik siya. Huwag mo na ulit gagawin. I'm sorry. Sorry talaga. Napakapit si Gabriel sa mga kamay ng asawa. Nanlalamig pa rin ang mga daliri niya. Patawad, sorry Marcy. Sa lahat, sa pagkukulang, sa sakit, sa'yo at sa anak natin. Idinikit ni Gabriel ang noo niya sa noo ng asawa. Pareho silang huminga ng malalim. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung hindi natapos ni Marcy ang mga sasabihin. Napapikit ito at pinipigil ang pagdaloy ng luha. Akala ko kanina wala ka na. Kung alam ko lang kung saan kita hahanapin. Grabe, nagtatakbo ako sa kalsada. Wala akong pakialam kung delikado pa basta makita lang kita. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Marcy. Nandito ako. Humihinga pa. Salamat sa Diyos. Bulong ni Marcy, umiyak ito ng tahimik at nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Gabriel. Paano kapag natuloy ang ginawa mo? Sa tingin mo ba sasaya ako? Matatahimik ako? Hindi, Gabriel. Hindi solusyon sa problema ang pagtakas at pagbukas ng buhay mo. Kung alam mo lang, gabi-gabi iniisip ko kung nasaan ka, kung kumain ka na ba, kung buhay ka pa. Namilog ang mga mata ni Gabriel at para bang doon lang niya tunay na naintindihan.
kung ano ang bigat ang ibinigay niya sa kanyang pamilya. Nawala ako sa sarili ko, Marcy. Ang iniisip ko, lahat kayo ay mas magiging maayos kung wala ako. Umiling muli si Marcy ng dahan-dahan. Hindi, iniwan lang naman kita kasi gusto kong matuto ka. Pero akala mo ba hindi ako nalulungkot nang iwan kita? Hindi mo alam yung lungkot sa mata ni Doray. Paggising niya sa gabi, sinasabi niya, "Mama, si Papa, anong sasabihin ko? Na hindi ka nababalik?" Napapikit si Gabriel at parang umalingaw sa isip niya ang boses ng anak nila. Sorry. Huminga ng malalim si Marcy at hinaplos ang batok niya. Tama ng sorry. Ang mahalaga buhay ka at nandito ka ngayon. Yan ang kailangan mo. Matagal silang nagyakap. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Marcy ang sariling mga pisngi. Sumama ka sa akin. Doon na muna tayo sa bahay ng mga magulang ko. Nandoon si Doray at miss ka na nun. Tumango agad si Gabriel. Habang hawak ng kanyang asawa ang kamay niya, gumaan ang kalooban ni Gabriel. Hindi pa sila sigurado sa hinaharap. Hindi nila alam kung may magbabago, pero masaya siya sa tiwalang ibinigay muli ni Marcy. At ang buhay na mayroon siya ngayon, alam niyang gagamitin niya para makabawi. Dahil bukas pa magkakaroon ng biyahe, napilitan muna silang pumunta sa sira nilang bahay. Kaya pa naman nilang matulog doon. Gumawa naman ng paraan si Gabriel para maging komportable ang kanyang asawa. Maayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel habang pinapaypayan si Marcy. Pasensya na, hindi ko pa maayos tong bahay. Napatingin si Marcy sa kanya. Naintindihan ko naman, maayos din to, Gabriel. Wasak ang buong syudad, nawawala ang mga tao, wala ng tahanan, at sa isang iglap, akala ko pati ikaw nawala na rin. Marahan niyang hinaplos ang kamay nito. Akala ko gusto ko na rin mawala, pero baka ayaw ng Diyos. Baka itong kalamidad naging daan para ipaalam sa akin ng Diyos na hindi ko pa oras para mawala. Marami ang nasawi, marami ang napahamak, pero bakit hindi ako? Niyakap siya ni Marcy kahit mainit. Kasi baka ayaw niyang mawala ka. Alam niyang malulungkot kami ni Doray. Alam kong pinaghihinaan ka ng loob. Sorry kung iniwan kita. Kaya lang kapag hinayaan kitang umasa ng umasa sa akin, baka hindi ka na talaga makabangon. Napapikit si Gabriel habang inaalala ang mga oras na yon na parang nawala na talaga ang pag-asa sa kanya. Bago lumindol, handa na akong wakasan ng lahat. Ang tingin ko, nabigo na ako sa'yo. Nabigo sa anak natin, nabigo sa lahat. Pero nang bumuka ang lupa at nakita kong gumuho ang mga lugar sa ibaba, doon ko naramdaman na gusto ko palang mabuhay. Parang isang iglap na ipinakita sa akin ng Diyos ang kamatayan. Pinakita niya at binigyan pa ako ng pagkakataon para magdesisyon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumaban ako para huminga. Lumaban ako dahil hindi pa ako handang iwan kayo. Napahawak si Marcy sa bibig at nakita niyang muli itong napaluha. Gabriel, mata man niyang pinagmasdan ang mukha nito. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ako. Hindi ko maipapangako na biglang maayos ang lahat. Pero maipapangako ko, hindi na ako lalayo ulit. Hindi ko nasusukuan ang sarili ko. Hindi ko nasusukuan ang pamilya natin. Lalaban ako para sa'yo, para sa anak natin, para sa mga pirasong kaya pa nating buuin. Matagal na nakatitig lamang si Marcy sa kanya. Hindi pantay ang paghinga at nanginginig pa ang mga labi. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Bawat araw na wala ka, bawat gabi na nagtatanong ang anak natin kung nasan ka, ang hirap sagutin. Galit ako, Gabriel. Galit ako kaya iniwan kita. Galit na pinasan ko ang lahat mag-isa. Pero kahit ganun, mahal pa rin kita. Asawa kita at hindi ganun kadali na pakawalan ka. Gusto ko lang na matuto ka. Alam ko at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Mahina ako noon pero Marcy, ayokong manatili sa pagiging ganitong tao lang. Gusto kong magbago. Kahit madapa ako, kahit magkulang ulit, gusto kong subukan. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ng unos, para siyang naging bagong tao ulit. Parang napuno muli ng pag-asa ang kanyang dibdib. Alam mo bang paulit-ulit kong ipinagdasal na sana subukan mo lang ulit, sambit ng asawa niya. Hindi maging matagumpay agad, hindi maging maayos agad. Hindi ayusin ang lahat sa isang iglap, kundi basta subukan mo lang ulit. Hindi ko kailangan ng perpekto.
Ang kailangan ko lang, bumalik ang dating asawa ko na minahal ko. Parang nahati ang puso ni Gabriel sa narinig. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Halos takot na mawala kung bibitaw pa. Sorry, hindi na ako ulit susuko. Kahit gaano ko nawasak, kahit ilang peklat, kahit bawat hakbang, mananatili ako. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin naman si Marcy. Nanatiling tahimik si Gabriel. Takot na gambalain ang marupok na kapayapaan na ibinigay niya sa asawa. Pero pagkatapos ng lahat, hindi niya naramdaman na siya ay isang taong naghihintay mamatay. Nararamdaman niya ulit na siya ay isang asawa, isang ama, isang nakaligtas na may dahilan para huminga. Isang dahilan para lumaban bukas, isang dahilan para tuparin ang kanyang pangako kina Marcy at Doray. Kinabukasan, bumiyahe na sila ni Marcy. Ilang oras na lang naman ang layo ng bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Yun nga lang, habang papalapit na sila, hinawakan ni Marcy ang kanyang kamay. Parang nag-aalala ito. Alam kasi ng parents ko nangyari sa atin. Pero nasabi ko naman na isasama kita sa amin. Basta kung may masabi man sila sa'yo, huwag mo nalang patulan ha. Masakit pa naman magsalita ang mga yon. Lalo na si mama, mahilig magmura. Nakakaintindi naman siyang tumango. Walang problema sa akin. Naintindihan ko naman. Ang pagpunta pa lang niyo doon ni Doray, alam na agad nila na may problema tayo. Kung ano man ang masasakit na salitang sasabihin nila sa akin, deserve ko naman yun. Saka para namang hindi mo alam na sanay na ako sa bunganga ng mama mo. Napangiwi naman ang kanyang asawa. Sorry na agad kung ganon. Matamang tumingin si Gabriel dito. Ang totoo niyan, nahihiya talaga akong pumunta sa inyo. Wala akong pera, wala akong trabaho. Baka ilang araw o ilang buwan pa akong maging pabigat sa inyo. Kaya nakakahiya talaga. Pero kapag naging maayos ang lahat, maghahanap agad ako. Susubok ulit ako na maghanap ng trabaho. Ngumiti naman ang kanyang asawa. Huwag kang magmadali, no pressure. Marami ang nangyari at baka nasyak ka pa. May trabaho pa naman ako, kaya pa yon. Saka nag-aabot naman sa akin sina mama at papa. Kahit na may kasamang masakit na salita, kahit naman ganun ang mga yon, hindi sila makakatiis sa akin. Mahigpit na lang niyang niyakap si Marcy. Kaya siguro mabilis siyang sumuko ng iwan ng kanyang mag-ina. Kasi hindi katulad ng asawa niya, wala siyang pamilyang pwedeng takbuhan at dumamay sa kanya. Ulila na siyang lubos. Galing siya sa ampunan. Nang pinaalis na siya roon, pinag-aral niya ang kanyang sarili. Lahat ng mga naabot ni Gabriel, pinaghirapan niya yon. Ilang beses na rin siyang nagsakripisyo. Kaya nga nang gumuho sa isang iglap, talagang parang inagaw din ang pag-asa sa kanya ng ganoon kabilis. Nang makarating sa bahay ng mga ito, yun at parang Armalite ang bibig ng nanay ni Marcy. Nasapak pa siya ng father-in-law niya, kaya bumagsak siya sa sahig. Papa, ano po ba yan? Bakit niyo naman po sinapak ang asawa ko? Bulalas ni Marcy at inalalayan siyang tumayo. Umismid naman ang tatay nito. Abay, pinatikim ko lang at noong nakaraan pa ako nagtitimpi dyan. Napakawalang kwenta. Ipinagkatiwala ka namin dyan tapos ganyan pala kahina. Kung gusto mong bawiin ang mag-ina mo'y umayos ka. Pinili mong maging padre di pamilya. Walang ama at asawang mahina. Determinado namang tumango si Gabriel. Opo. Naiintindihan niya ang galit nito. Pero masaya siyang nagbilin ito ng ganoon. Pakiramdam niya, hahayaan pa rin siya ng biyanan at bibigyan ng pagkakataon para makabawi. Patuloy pa rin sa pagrereklamo si Marcy. Papa naman sana hindi niyo na lang po sinapak. Kita niyo naman po may sugat pa. Kagagaling niya lang po sa sakuna. Pinigilan na lang ni Gabriel ang asawa. Ayaw niyang uminit palalo ang dugo ng mga magulang nito sa kanya. Baka mamaya ay palayasin talaga siya roon. Hindi kayo magtatabi ng asawa mo ha? Sabi pa ng nanay nito. Nagulat naman silang mag-asawa. Aapela pa sana si Marcy, pero muling nagsalita ang tatay nito. Hindi kayo magtatabi hanggat hindi nagkakaroon ng trabaho ang magaling mong asawa, Marcy. Baka mamaya ay masundan niyang si Doray. Mahihirapan kayo. Diyan pa naman nakakabuo kapag galing sa matinding away. Hindi pwedeng basta mo na lang pababalikin niyang si Gabriel. Patunayan mo muna ang sarili mo. Kapag may trabaho na ulit at maayos na ulit ang takbo ng mga buhay ninyo, saka kayo mag-ayos ulit at magtabi sa kama.
Napairap ang asawa ni Gabriel. Anong tingin mo po sa amin, Papa, mga teenager? Mag-asawa na po kami. At kung mabuntis po ako ulit, nasa amin na po yun ni Gabriel. At saan nyo naman po siya patutulugin? Wala ng kwarto. Nanlaki naman ang mga mata niya. Nararamdaman niya na ang inis ng mga magulang ni Marcy. Kaya hinawakan niyang asawa at pilit na pinakalma. Sa sala matutulog ang lalaking yan. Pahirapan mo naman, anak. Hayaan mong magsikap ulit. Masyado kang mabait. Hayaan mong patunayan muna ang sarili. Dalang-dala ka naman sa mga salita. Saad ng mother-in-law ni Gabriel. Kami ang masusunod. Nandito naman kayo sa pamamahay namin. Kaya sundin niyo ang mga sinasabi namin, Marcy. Para rin naman ito sa inyo at para mas tumatag ang pagsasama ninyo. Hinagod na lang ni Gabriel ang likod ng kanyang asawa. Naiintindihan niya naman ang ipinupunto ng mga magulang ni Marcy. Marami siyang naging pagkukulang. Inabot din yon ng ilang taon. Kaya hindi pwede na basta na lang siyang babalik na para bang walang nangyari. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang ni Marcy, magkahiwalay nga silang natutulog. Natigil lang ang mga pagtatalo at pag-uusap nang dumating ang anak niyang si Doray. Papa, bakit dyan ka po matutulog? Tanong ni Doray nang makita siyang maglatag ng foam sa sala. Nagkatingin na naman sila ni Marcy bago siya sumagot. Maliit kasi ang kama ng mama mo. Hindi kasya kapag tatlo tayo, kaya dito na lang ako. Napanguso naman ang bata. Papa, miss na po kita. Sayang naman po, hindi po tayo tabi-tabi. Napatingin ulit si Gabriel kay Marcy. Mukha itong mas problemado pa sa kanya. Kaya natawa na lang siya. Nang gabing yon, sinamahan siya ng kanyang mag-ina sa labas. Ayaw munang pumasok sa kwarto dahil gusto pang maglambing at makiusap. Nakatulog tuloy ang mga ito sa higaan niya. Napangiti na lang si Gabriel habang pinagmamasdan ng dalawa. Masaya siya na kasama niya ulit sa wakas sina Marcy at Doray. Masaya siya na nabigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. Kung natuloy ang pagpapakamatay niya, baka hindi niya nararanasan iyon ngayon. Kahit gustong-gusto niya pang makatabi ang dalawa, bumangon pa rin si Gabriel. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang mag-ina para ibalik sa kwarto ng mga ito. Mahirap na at baka magalit pa ang mga magulang ni Marcy. Tama naman kasi ang mga ito. Hindi pwedeng basta babalik na lang si Gabriel. Kailangan munang makita ng mga ito ang pagbabago niya. At hangad niyang tulungan siya ng Diyos doon. Nang maghilom na ang sugat, sumubok na ulit si Gabriel maghanap ng trabaho. Nahihirapan siya noong una at wala talagang gustong tumanggap sa kanya. Pero ang kaibahan lang, palaging pinalalakas ng kanyang mag-ina ang loob niya. Okay lang yan, makakahanap ka rin. Naniniwala kami sa iyo, Gabriel. Nakangiting sabi ni Marcy. Malungkot siyang napangiti. Salamat, Marcy. Pasensya na rin. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ano ka ba naman? Okay lang, at least hindi ka napapagod sumubok. Mamaya kumain na muna tayo sa tapsihan pagkasundo kay Doray sa school. Wala pa akong pera, Marcy. Tumawa naman ang kanyang asawa. Di ako munang sasagot. Ako nang magbabayad. Bawi ka na lang kapag may work ka na ulit. Bahagyan niya na lang niyakap ang kanyang asawa. Nakakaramdam na naman siya ng hiya at panghihina. Nawawala na naman siya ng pag-asa. Kaya yon at pinapaalala muli ni Gabriel sa sarili na kailangan niyang kayanin. Pero mukhang isang mabuting karma ang sasagot sa lahat ng problema ni Gabriel. Nakasalampak siya sa sahig ng maliit na kwarto ng mag-ina. Hawak niya ang lapis ni Doray. Sa harap niya, nakapatong sa mababang mesa ang notebook ng bata. Pinagmamasdan niya itong kumukurap-kurap, pilit na tinatandaan ang mga bilang sa aralin sa mathematics. Papa, tama po ba to? 2 tapos dagdagan pa ng 3, 5 na? Tanong ni Doray, nakakunot ang noo habang sinusulat ang sagot. Ngumiti si Gabriel at tinapik ang balikat ng anak. Oo, tama yan anak. Ang galing mo talaga. Kung ganyan ka palagi, baka ikaw pang maging teacher balang araw. Napahalakhak si Doray at tumango-tango. Sa loob ni Gabriel, may kumikislap na kakaibang saya. Ibang klaseng liwanag na galing sa pagiging ama kahit napasan niya ang bigat ng kahapon. Habang nakatuon pa siya sa sulat ng anak, biglang bumukas ang pinto. Sumilip si Marcy. Gabriel, maingat na tawag nito. May naghahanap sa iyo sa labas. Matandang lalaki.
Hindi ko kilala pero sabi niya, importante raw. Napatingin si Gabriel, agad na kumunot ang noo. Matandang lalaki. Sino naman kaya yun? Umiling si Marcy. Hindi siya nagsabi ng pangalan. Lumabas ka na lang at pinatuloy ko na siya. Lumabas naman ng kwarto si Gabriel. Nakatayo sa harap niya ang isang matandang lalaki. Simple ang kasuotan ngunit halatang may masasabi sa buhay. Tiningnan siya nito na para bang sinusuri siya. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo po ako hinahanap? Tanong ni Gabriel at bahagyang lumapit. Matagal siyang tinitigan ng matandang lalaki bago nagsalita. Ikaw si Gabriel Dizon, hindi ba? Mabagal siyang tumango. Opo, ako nga. Bahagyang ngumiti ang matanda. Mabuti naman at tama ang kanilang nahanap. Marami akong narinig tungkol sa'yo nitong mga nagdaan. Sabi nila, ikaw daw ang nagligtas sa anak ko. Napapitlag si Gabriel. Anak mo po? Sino po ron? Marami po kasi akong tinulungan ng araw na yon. Tumango ang matanda at lumambot ang tinig. Oo, si Daniel ang naipit sa gumuhong gusali kasama ang aking apo. Ako ang kanyang ama. Buhay pa ang anak ko ngayon dahil sa'yo. Sandali siyang natigilan. Naalala niya ang mag-amang una niyang iniligtas. Gusto nang sumuko ng ama ng sandaling yon pero hindi pumayag si Gabriel. Hindi niya inisip na kabayanihan yon, kundi desperasyon lamang. Pagsubok lang na mabuhay sa gitna ng sakuna. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit na sino. Mahina niyang tugon. Hindi lahat ay gagawa niyan. Matatag na sagot ng matanda. May tatakbo, may matutulala pero hindi ikaw. Ibinaling ni Gabriel ang tingin at hindi sanay sa papuri. Mas nakasanayan niya ang puna, pagdududa at pagkadismaya. Ang ganoong pasasalamat, ibang-iba at halos hindi totoo. Lumapit ang matanda ng isang hakbang. Ako si Arturo Mendoza. Meron akong construction company. Ang totoo niyan, pina-background check kita. Kaya nalaman ko na wala kang trabaho at naghahanap ka ngayon. At kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Mga taong hindi sumusuko kapag mahirap. Mga taong gaya mo. Napatigil si Gabriel. Ako po? Tumango si Arturo. Dating engineer ka, hindi ba? Well, may license ka pa naman kahit papano. Biglang nakaramdam ng hiya si Gabriel. Opo, pero matagal na yon. At ako may nangyari pong aberya sa mga proyekto namin. Nawala ang tiwala ng mga tao sa akin. Nawalan din ako ng tiwala sa sarili ko. Simula noon, hindi na po ako nakahanap ng matatag na trabaho. Tahimik na pinakinggan siya ni Arturo para bang tinitimbang ang bawat salita. Pagkaraan, marahan itong sumagot. Alam ko yun. Pero alam ko rin na ang isang pagkabigo ay hindi dapat magtakda ng kabuuan ng buhay ng isang tao. Ang tunay na sukatan ay kung tumatayo pa rin siya matapos noon. Umiling si Gabriel. Hindi ko na rin po kasi talaga alam. Ang aking mag-ina na lang po ang nagpapatatag sa akin. Parang sa kanila na lang po ako may silbi. May silbi ka. Saad ni Arturo. Nakita ko yon ang ikwento ng anak ko kung paano ka hindi sumuko na iligtas ang anak ko. Kung paanong halos wasakin mo ang sarili mong braso para lang matanggal sa ganoong sitwasyon ng aking anak. Ang ganyang lakas, ang ganyang katapatan, hindi yan mapepeke. Nakatitig si Gabriel sa sahig at kumakabog ang dibdib. Halo-halong emosyon ang sumasabog sa kanya. Hindi makapaniwala, natatakot at may munting pag-asa. Inaalok niyo po ako ng trabaho? Mahina niyang tanong. Oo. Inilahad ni Arturo ang kamay. Tulungan mo akong itayo muli ang syudad na yon. Magsama tayo. Hindi bilang isang taong bigo, kundi bilang si Gabriel Dizon, ang taong nagligtas ng mga buhay. Natigilan si Gabriel habang nakatitig sa kamay. Sa loob ng maraming taon, ang mga pag-abot ng kamay ay nagkakahulugan ng pagtanggi. Ngiti mula sa mga employer na hindi siya tinanggap, malamig na pamamaalam mula sa mga kasamahang iniwan na siya. Pero ang kamay na yun ay iba, may dalang tiwala. Napalunok si Gabriel. Bakit ako? Maraming mas qualified. Maingat siyang pinutol ni Arturo. Mahalaga ang qualifications, oo. Pero mas mahalaga ang puso. At ikaw, Gabriel, may puso ka. Kita ko yun. Nakita yun ng anak ko, kaya ikaw ang gusto ko. Gusto rin naming bumawi sa naging pagtulong mo. Ramdam ni Gabriel ang mga luha na nais kumawala mula sa kanya. Hinanap niya sa mga mata ni Arturo ang awa o pagdududa
ngunit wala siyang nakita. Tanging senseridad lamang na ibalik ang tulong na ibinigay niya sa anak nito. Tinatanggap ko po. Halos pabulong at nanginginig ang tinig na sabi niya. Salamat. Salamat po sa pagtitiwala. Tumango si Arturo at may bahagyang ngiti. Mabuti. Asahan kita. Sa oras na magsimula ang paglilinis ng mga lugar, nandun ka. Sisiguraduhin kong nasa unahan ka ng muling pagtatayo, hindi lang ng mga gusali, kundi pati na rin ng mga buhay. Huminga ng malalim si Gabriel at kumakabog ang dibdib sa damdaming matagal niyang hindi nadama. Hindi yun ilusyon, hindi kayabangan, kundi ang tunay na dangal. Ang pakiramdam na kailangan siya, na pinagkakatiwalaan siya. Bago umalis, nilingon ito ni Gabriel. Mr. Mendoza, huminto si Arturo at lumingon. Hindi po kita bibiguin. Matatag na wika ni Gabriel. Hindi na. Hindi po sa pagkakataong ito. Mariin siyang tiningnan ni Arturo saka tumango. Alam kong hindi. Nang tuluyang maglaho ang matanda, naupo muli si Gabriel sa sofa. Tahimik na lumapit si Marcy na kanina pa palang nakamasid mula sa di kalayuan. Naluluha din ito para sa kanya. Ano yon? Mahinahong tanong nito. Ipinadausdos ni Gabriel ang kamay sa mukha at tila nananaginip pa rin. Isang alok. Galing kay Arturo Mendoza. May trabaho na ako. May nagtiwala na ulit sa akin. Napatitig si Marcy. Seryoso ka? Ni ako mismo hindi makapaniwala nung una. Mahinang natawa si Gabriel, saka mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marcy. Mahal, may mga tao na sa wakas tumitingin sa akin at hindi nakikita ang kabiguan ko. Nakita niya ang isang taong pwedeng pagkatiwalaan. Ngumiti ng banayad ang kanyang asawa. Matagal ko nang nakikita yon, kahit nung hindi mo makita ang sarili mo. Mahigpit na niyakap ni Gabriel si Marcy. Isinubsob niya ang mukha sa buhok nito. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pagkabigo, gumaan ang bigat sa kanyang balikat. Hindi tuluyang nawala pero mas naging magaan. Sapagkat ngayon may mahalaga na siyang dapat gampanan. Hindi lang ang kanyang pagkakasala, hindi lang ang kanyang mga pagkakamali, kundi ang bagong pag-asa na ibinigay sa kanya. Nagsimula na nga ang trabaho niya sa mga sumunod na araw. Medyo nangangapa at naninibago ulit si Gabriel. Pero napakasaya niya na muling may saysay ang kanyang buhay. Dahil sa mga nawasak, marami rin siyang naging trabaho kasama ng ibang engineer. Marcy, anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Napangiti naman ang kanyang asawa. Naghatid lang ako ng pagkain mo. Ayoko nagpapakapagod ka tapos hindi ka naman kumakain. Napangiti naman kaagad si Gabriel. Salamat. Hinalikan niya ito sa mga labi. Parang ayaw na tuloy bitiwan ni Gabriel. Kung hindi pa siya tinawag ng mga kasamahan, hindi pa siya titigil. Pareho na lang silang natawa ni Marcy. Naging masaya si Gabriel sa trabaho kahit na nakakapagod. Mas okay nang mapagod sa dami ng trabaho kaysa mapagod sa buhay na walang pag-asa. Ako si Daniel, nakangiting sabi ng anak ni Arturo. Finally, nag-meet na tayo. Napangiti naman siya at nakipagkamay dito. Masaya akong makitang okay ka na. Napatingin si Gabriel sa mag-ina ni Daniel na abala sa panonood ng educational show. Napangiti siya roon at naalala ang sarili niyang mag-ina. Kapag nabawasan na ang kanyang trabaho at naipaayos niya na ang second floor ng bahay nila, iuuwi niya na ang mga ito. Pero syempre, magtitiis na rin muna sila sa mga bahay ng mga magulang ni Marcy. Akala ko talaga, wala nang pag-asa ng araw na yon. Nakangiting sabi ni Daniel. Ang nasa isip ko, mapahamak na lang ako basta wag lang yung anak ko. Kaya pilit ko na lang pinapaalis ang anak ko nun. Kasi baka matamaan siya kapag nagkaroon ng aftershock. Wala akong magagawa kapag nangyari yun kasi naipit na ako. Napalingon siya rito. Hinayaan niya lang magsalita si Daniel. Mabuti at dumating ka, Gabriel. Sabi pa nito. Binigyan mo rin ako ng lakas na lumaban pa. Hindi ko makikita ngayon ang mag-ina ko kung hindi. Napangiti na rin si Gabriel. Ako rin naman Binigyan niyo ako ng lakas. Alam mo, bago ang lindol, nasa pinakalugmok akong parte ng aking buhay. Nandun ako sa lugar na yon para tumalo na lang at wakasan ang buhay ko. Pero siguro, inunahan ako ng Diyos. Parang sa ilang segundo, pinakita niya sa akin ang itsura ng kamatayan. At habang nakikita ko lahat, may sugatan, mga namatay.
Ako yung may gusto. Bakit ako ang wala sa posisyong yun? Mapait siyang napangiti. Hanggang sa naisip ko na baka hindi ko pa oras. Baka may magandang plano pa sa akin. Hindi lang ako nagtiwala. At eto nga, pinagpapasalamat ko na hindi yun natuloy. Kasi ngayon, napatawad na ako ng aking mag-ina. Maayos na ulit ang takbo ng buhay ko. Nagkatinginan sila ni Daniel. Pareho na lang silang natawa. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan na silang dalawa. Matibay na magkaibigan na tumatatag sa paglipas ng panahon. Lumipas pa ang mga taon, naging tuloy-tuloy ang magandang takbo ng trabaho ni Gabriel. Nakakapagsustento na ulit siya sa kanyang mag-ina. Nagiging maayos na ulit siyang padre de pamilya. Wow, ang ganda na po ulit ng bahay natin, nakangiting sabi ni Doray. Tumawa naman si Marcy. Siyempre, magaling na engineer ang papa mo, Doray. Kaya asahan na natin, head engineer na kaya ito sa company nila. Napahalakak naman si Gabriel. Eto talaga. Halika na nga. Mayabang mo pa ako. Aalalayan na kita. Ang laki na ng tiyan mo. Next month, lalabas na yan. Kaya nga, napangiti si Marcy. Sure ka ba na kaya ang kambal? Oo naman, kakayanin. Magtatrabaho pa ako ng maigi para sa lumalaki nating pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya gagawin ko ang lahat para magkaroon kayo ng komportableng buhay. Pumasok na sila sa bahay nilang bagong gawa. Marami silang pinagdaan ng hirap, katulad ng mundo, na yanig din ang pagmamahalan, pagsasama at masayang pamilyang mayroon sila. Gayunpaman, nagpapasalamat si Gabriel sa Diyos na hindi nito hinayaan na masayang ang kanyang buhay at hindi makita na may magaganda pang bagay na naghihintay sa kanya. Minsan, binabasag tayo ng buhay sa mga paraang hindi natin inaasahan. At doon natin iniisip na tayo ay wala ng halaga. Ngunit ipinakita sa atin ng kwento ni Gabriel ang isang makapangyarihang katotohanan na kahit sa pinakamababang yugto ng ating buhay, may pagkakataong ibinibigay ang Diyos upang muli nating makita ang ating tunay na halaga. Ipinapaalala nito na ang sakit ay hindi tuldok na tanda ng pagtatapos ng ating kwento, kundi pahinga lamang bago magsimula ang bagong kabanata. Kapag pinili nating bumangon, magmahal at maglingkod sa kapwa kahit dala-dala ang ating mga sugat, doon natin natutuklasan na totoo ang pangalawang pagkakataon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.